Ang tensyon sa barkada ay tila isang mabigat na ulap na nagkukubli ng mas malalim pang mga lihim. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Clara na itago ang totoo, hindi na napigilan ang pagsabog ng katotohanan na magpapabago sa lahat. Mia, hindi totoo ang iniisip mo, sabi ni Clara. Ang mga mata niya ay namumula habang pilit na pinapakalma ang kaibigan. Wala kaming ginagawa ni Liam. Hindi ko kayang sirain ang pagkakaibigan natin. Ikaw ang mahalaga. Hindi makapagsalita si Mia. Bagaman malambot ang boses ni Clara, parang may bumubulong sa kanya na may itinatago pa rin ito. Ngunit sa puntong iyon, pinili niyang paniwalaan ang sinabi ni Clara. Kahit hindi lubos ang tiwala niya, yumakap si Clara kay Mia, pero bakas sa kanyang mga mata ang guilt na hindi niya maitago. Kinagabihan, habang nagre-relax ang grupo sa beach house, hiniram ni Mia ang telepono ni Clara para tingnan ang group chat tungkol sa mga plano sa susunod na araw. Habang nagbabrowse siya, isang notification mula kay Liam ang lumitaw. Hindi ko malilimutan ang nangyari kagabi. Natigilan si Mia. Hindi niya mapigilan ang sarili at agad na binuksan ang kanilang private thread. Doon niya nakita ang mga mensahe na parang kutsilyong tumama sa puso niya. I can't stop thinking about last night. I shouldn't have kissed you, but I can't pretend I didn't want it. When I'm with you, it feels like everything else disappears. But what about Mia? We need to be careful. If she finds out, it's over for all of us. Namumuo ang luha sa mga mata ni Mia habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Mabilis niyang kinuha ang screenshots at sinend ang mga ito sa sariling telepono. Ang simpleng hinala niya ay biglang naging matibay na katotohanan. Habang nag-iisa sa veranda, iniisip ni Mia ang bigat ng kanyang natuklasan. Ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya nang higit pa sa lahat ay nagtatago ng ganitong klase ng pagtataksil. Hindi niya napigilang hawakan ang telepono at i-upload ang screenshot sa social media. Ang caption, "Mga lihim ng mga kaibigan ko." Hindi ko na kaya itago. Ito ang totoo. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang mag-trend ang post. Lumabas ang mga komento mula sa mga kaibigan at kahit hindi kilalang tao. Grabe! Paano nila nagawa to? Nakakahiya naman si Clara. Ang kapal. Mia, tama ka. Hindi mo deserve to. Ramdam ni Mia ang kaunting ginhawa, pero hindi niya maalis ang lungkot at bigat sa dibdib. Alam niyang ang ginawa niya ay may mas malalim pang epekto. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang grupo, pumasok si Clara sa dining area. Halata sa kanyang mukha ang pagod at galit. Hawak niya ang kanyang telepono, ipinakita niya ang viral post ni Mia. Paano mo nagawa to? Tanong ni Clara, ang boses niya ay nanginginig. Akala ko ba kaibigan kita, Mia? Tumayo si Mia. Ang galit sa kanyang dibdib ay muling nagliyab. Kaibigan, paano mo nasabing kaibigan kita kung ganito ang ginagawa mo sa likod ko? Clara, nabasa ko ang mga mensahe niyo ni Liam. Anong akala mo, hindi ko malalaman? Hindi nakasagot si Clara. Ang buong grupo ay tahimik na nakikinig sa kanilang palitan ng mga salita. Si Liam, na tahimik lang sa tabi, biglang nagsalita, "Mia, let me explain." Explain what? Naniloko niyo ako? Sigaw ni Mia bago lumabas ng bahay. Naiwang tahimik si Clara at Liam habang ang iba nilang kaibigan ay nagbubulungan. Habang naglalakad si Clara sa tabing dagat, naririnig niya ang mga tao na nagbubulungan. Siya ba yung nasa post? Grabe, nakakahiya. Sabi ng isang grupo ng kabataan. May isang lalaking lumapit at sinabing, "Kumusta naman ang pagiging center of attention?" Sabay tawa. Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang emosyon. Tumakbo siya pabalik sa beach house at doon siya umiyak ng todo. Pagkatapos ng hapon, muling nagharap sina Clara at Liam sa veranda. "Kung hindi dahil sa'yo, wala tayo sa ganitong sitwasyon." Sigaw ni Clara kay Liam, "Bakit mo ba hinayaan na mangyari ito?" Sumagot si Liam, ang boses niya ay puno ng frustration. "Ikaw din naman ang pumayag sa lahat ng ito. Hindi lang ako ang may kasalanan." Tahimik silang dalawa habang ang bigat ng kanilang mga pagkakamali ay tuluyang bumagsak sa kanila. Sa di kalayuan, nakikinig si Mia, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at galit. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-i-impake si Mia ng kanyang gamit,
biglang pumasok si Liam sa kanyang kwarto. "Mia, please, huwag kang umalis," sabi niya. Tumingin si Mia sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng luha. "Bakit? Ano pa bang gusto mong sabihin, Liam? Wala ka nang pwedeng gawin para mabago ang nangyari." Hinawakan ni Liam ang kanyang braso. "Kailangan mong malaman ang totoo bago ka umalis." Tumigil si Mia. Iniwan siyang naguguluhan sa harap ng mga tanong na bumabagabag sa kanyang isip. Pinipilit niyang magdesisyon kung dapat ba niyang pakinggan si Liam o tuluyang iwan ang lahat. Ang sagot ay tila lumulutang sa kawalan, naghihintay ng panahon upang mahubog.